Wanted sa radyo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay June 26, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos marahin po kanimo, Idol. Siyempre, tulad ng dati, palagi nating unahin nating mga minamahal na OFW, mga OFW, sa mansulok ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mabuhay ang ating mga OFW. Direct, please. Palakpakan natin ating mga OFW. Thank you. Thank you. Okay. Now, ano yung, meron ba tayong good Sige, news? eto, wala tayong good news, pero ito ay continuation. Yung kanina sa itimbre mo kay Tulfo. Tama. Sige, ipapasukin na natin si Miss Annalyn Lidesma. Alright. Ito yung humingi ng tulong sa iyo, Idol, para mapalayas na yung kanyang kinakasama sa kanilang bahay. Yes. Gusto niya As a palayasin. matter of fact, sabi niya, wag na lang siya ipatukhang kasi naka-schedule na itong ipatukhang eh. Kausap ko kanina si NCRPO Chief General Guillermo Eleazar. At sabi niya, wag na lang. Alis na lang siya pero marami ata siya mga hirit. At sabi nga di kay Mrs. kay Ma'am Annalyn, actually hindi pala niya asawa at living partner, kay Ma'am Annalyn, sasama ng reporter natin mamaya. Pero for the meantime, meron daw mga gustong sabihin si Victoriano. Sabi niya kasi hindi raw natin siya napagbigyan ng makausap ni Odette, para daw maging patas. Sana marinig daw yung side niya. Hindi ko alam kung ano pang side ang hindi narinig kanina. Nasabi naman ng lahat na siya ay addict, molestyador, Nako. palamunin, walang trabaho, tamad, at hinahanting minsan ng napag-utangan niya ng shabu. Nako. Di ba, Nay? So lahat ng katangian na Katangian ng isang barumbado. Oo. At ang gusto kasi ni Nanay, ni Ma'am Annalyn, mapalayas na today. Opo. Anong sabi sa inyo kanina, Ma'am? Ang sabi po niya, na nagte-text po siya, sabi niya, hingi daw siya ng tawad. Sabi ko, hindi na, tama na para yung iaano ko sa kanya, sa mga anak ko na lang. Okay, ito na si Victorino. Victoriano, magandang hapon ulit sa'yo. Victoriano? Hello po, sir. Magandang hapon po. Okay. Nandiyan ka pa pala sa bahay ninyo, ni Opo. Annalyn. Kasi Sir, Annalyn, may opo, ari alis ng bahay po. ninyo. At Si ngayon, Annalyn, sir, may trabaho to siya. Nagpapautang lending. Sabi ni Victoriano, dapat daw lumayas si Annalyn. At bago lumayas si Annalyn, dapat magbigay sa kanya ng 25,000. Kasi nga naman, kung hindi magbibigyan ng 25,000, magbumukha raw siyang kawawa. Tama po? Opo. Sir, okay, meron ka raw mga gustong sabihin kay Annalyn? yung po, sabi ko nga sa kanya po, Len, total, sinangla mo sa yung bahay ng 50,000 kasi sabi nga niya sa akin na para makaahon raw uli, makabangon uli sa ng negosyo dahil nabaon nga siya sa lending nga. Sinangla niya ng 50,000. Sabi ko, para matulungan din kita, yung 25,000, gagawin ko, akin lang rin yan. Tapos, kasi ikaw napapautang ka rin ng pera, ako magkakatay rin ako ng baboy para gawin kong pampuhunan. Hindi po Sabi ganun ko yung sa sabi kanya. niya. Ano po sinabi niya? Nung pumunta po ako ng Bausi noon, sabi ko sa kanya, o sige, ibibigay ko na sa iyo ang bahay. Ngayon pumirma lang tayo doon, magharap tayo doon sa Bausi, na ibibigay ko na sa iyo yung bahay kapalit ng kalayaan namin na hindi mo na kami guguluhin. Tapos ang sagot niya, kung lalayas ka lang din naman, iwanan mo ako ng 25,000. Yung pinagsanlaan mo ng bahay, hati tayo. Ganun na lang ba yun? Lalayas ka rito? Mukha naman akong kawawa niya kung di mo ko iwanan ng 25,000. Yun ang sabi po niya. Okay. So, Sir Victoriano, akala ko kanina doon sa baba, okay na tayo at nakapag-usap na Opo, ikaw ay sir, kasi umalis. sir, siyempre sir, may mga anak rin po kami sir. Bakit isinanla niya po ang bahay dahil sa lending lang? Sinabihan ko naman siya nga, Annalyn, di baling magnegosyo tayo ng iba, wag mo lang yan pasukin ang lending-lending dahil subok na yan ng magulang ko. Ikaw, ang pinasok mo, shabu. Paano yan? Siya lending, Hindi ikaw naman shabu. ako nagkaganon, sir. Nagsashabu ka. Kailan ka ba huli nagshabu? Wala na po, sir.
Hindi, Hindi po aminin mo ako sa ano akin po, para naman, tingnan ko kung ano may tutulong ko sa'yo. Malay mo, baka makumbinsi ko tong si Annalyn na patawarin ka. Okay, at baka naman mapipigilan ko pa yung mga pulis na huwag ka muna itukhang dahil meron kang ipapaliwanag. Ang tanong ko, kailan ka huli nagsyabo? Ako sir, hindi naman po ako nagsisinungaling. Sir, Kailan nga, huwag ka magsinungaling, kailan ka huli nagsyabo? Kasi mga ano na lang ng mga kaibigan, sir. Alam naman din yan, ano yan, sir. Kaya nga, kailan ka nga huli nagsyabo? Ang tanong ko lang. Sabihin mo na sa 1 year akin. na nakalipas, sir eh. 1 year. Opo. Kailan yung hinanting ka ng mga katsokara mo sa jam session na hindi ka raw nakapagbayad sa utang mo sa shabu kaya si nanay na ang nagtapal ng 1.7, tinubos ka. Hindi ko po alam yan, sir. Ewan ko Nakaraan nagsabi taon ni pa Ana, po sir yun. po. Kahit po paimbestigahan nyo po dun sa lugar namin. Ganito na lang, Victoriano. Mamaya, darating kami dyan kasama yung mga pulis, mag-impake ka na. For the meantime, depende kay Annalyn. Kung makumbinsi mo si Annalyn, bibingit na 1 minuto. Kapag nagbagong isip niya, then hindi kami makikialam. So tuloy-tuloy pa rin yung paninirahan mo dyan sa bahay ninyo ni Annalyn. Subukan mo siyang kausapin. Makiusap ka. Sige. Sige na. Han, hingi sana ako sa'yo ng pasensyahan. Pwede naman natin to magbago tayo ulihan, magbago tayong buhay. Wala Sama na. tayo uli. Wala na, ang dami ng record dito na puro ka, pagbigyan ka ng isang pagkakataon. Ilan na yung nakarecord nito na puro ilang pagkakataon. Kaya Sige. wala na. Sige po, Lin. Kung ano, Lin, magtatrabaho na lang po ako para sa anak natin. Wala na, matagal na. Ilang taon na simula pinagbuntis ko ang bata hanggang sa nanganak ako. Andun pa ako sa ospital. Inutusan pa kita mangutang doon para lang makalabas ako ng ospital. Hanggang sa ngayon, anong salita mo sa akin nung pinasok ko yung anak ko doon sa private? Anong sabi mo? Pag bobo ang bata, bobo na. Hindi kailangan ipasok sa private. Ang sabi mo, dapat dyan lang sa public. O Wala tama naman ba akong sabihin mo? sinabing ganun, ah. Sinabi mo yan. Sabi mo, pag bobo ang bata, bobo na. Ang galing mo Ikaw talaga ang sinungaling. Kaya sabi ng mga anak ko, ire-record ko lagi ang mga sinasabi mo dahil sinungaling ka magsalita. Ang galing mo talaga magkwento, Annalyn. Ako wala akong sinasabing ganon. Sinabi Grabe ka mo naman. yan, sinabi mo Wala akong yan. sinasabi sa'yo ng ganon, Annalyn. Sinabi mo yan. Baka nakasyabo ka noon ng mga oras na yon kaya nakalimutan mo na, Victoriano. Hindi po, sir po. Hindi po talaga po. Sige Diba? po, sir. Kung, Sir Idol. Yes, sir. Alis sige ka po, na. ako lang po ang iiwas. Magtatrabaho lang po kumayos para sa anak namin po. Good, good. So mamaya sir, darating kami dyan, paki-impake na po yung mga gamit ninyo. Pagdating namin dyan, dapat naka-ready na yung mga gamit mo para ikaw ay aalis na sa bahay na yan. Sa ngayon po, sir, kasi ako lang po ang kusang aalis po ngayon, sir. Kusa. So pagdating namin dyan mamaya, wala ka na. Opo. Sige. Sige. Salamat. Good luck sa iyo, Mr. Victoriano Pelletero. Pero sir, maghanap ka ng trabaho, huwag ka na magsyabo. Hindi naman po ako sir. Opo, sir. Opo. Huwag na. Okay. Kasi kapag nagsyabo ka pa, hindi natin alam kung saan ka dadamputin sa susunod na. Tsaka huwag na Mga po niya panahon. kaming guguluhin. At huwag mo na guguluhin si Ma'am Annalyn. Opo, sir. Siyempre, ano po, sir, halimbawa po, sir, siyempre kung gusto ko po dalaw-dalawin anak ko dito, sir, pwede naman po siguro po, sir. Hindi, susunduin na lang ng kapatid niya. O sige, Kapatid na lang susunduin niya na lang. magsusundo. Susunduin na lang ng kapatid. Di ba? Ay, sir, saglit lang po. Sige. Paano naman po yung dito po yung ano namin dito, sir, sa pagsama namin, sir, sa yung paghirap namin sa negosyo nung dati sa baboy, ganito ganyan, yung mga naipundar namin dito ng dalawa. Hindi naman kayo kasal, so walang conjugal. Opo, sir. Di ba, sir, yung ibig sabihin, sir, ba, yung mga naipundar namin dito sa bahay, sir, katulad ng bahay, nagkapagpatayo kami. So ibig sabihin meron ka na invest na pera din dyan? Wala po. Wala? Opo, sir. Wala Meron, po. Annalyn, aminin mo naman, Annalyn. Wala. Grabe. Kahit sila papa, wala. Aminin. Saan ka kumuha ng ipantatayo mo dyan? Ha? Aminin mo naman Wala kasi. kang trabaho. Grabe ka naman. Aminin mo naman kasi, Annalyn. Alam ng Teka mo, magulang ko yan. Magulang ko ang naggawa niyan. Dalawa kayo. Tumulong ka lang. Wala ka nilagay. At Annalyn, kada grabe ka. magagalit ka sa akin ang salita mo. Kahit wala akong dinikit na pako dito, akin tong bahay. Yan ang sabi mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin din sa pagpagod ko rin, halos magkalagnat-lagnat ako sa paghahakot ng kaning baboy para matulungan kita rito sa pag-aalaga ng baboy. Pinagtatrangkaso na ako para matulungan, para maiahaw natin kahirapan, para makapagpatay tayo ng sariling bahay. Okay, so dapat ka bang kaawaan, Victoriano?
Hindi sir, baka sir, ano po, sir, tol po. Okay. Sige, ano po, ganito, sir. Subukan mo umiyak. Mali mo, baka magbagong isip ni Annalyn. Sige, umiyak ka naman. Di ka naman umiyak eh. Iyak. Konting iyak. Sige. Ano po, sir, sige. Hindi. Okay na lang po, sir. Basta ako na lang po, sir. Ayaw mo na iyak. Sige. Kasi Sir, kahit naiyak ka sa totoo lang po, sir. Andito nga po nanay. yung kapitbahay ko. Kanina ka pa nga ako, sir. Panay luha, sir. Kanino pa pala yung luha? Eh bakit ngayon walang Umiyak, luha? sir. Umiyak po nga po, sir. Ha? Umiyak ka? O sige. Andito po yung... Sige, umiyak ka kay Annalyn. Subukan natin. Sige. Wala. Kasi, sir, sa totoo lang po talaga, sir. Ayaw ko po magpaghiwalay po sa kanya dahil mahal na mahal ko po talaga siya. Sir, ganito na lang. Seryosong usapan na. Una, wag ka nang magbisyo. Lahat ng klaseng bisyo, sigarilyo, inom, at lalong-lalo sa shabu. Una yan, magparehab ka. Pangalawa. Pangatlo, maghanap ka ng trabaho. Opo, Yun sir. lang yun. Opo. Okay? Opo. Sige. Salamat sa iyo, Sir Victoriano. Good luck po, sir. Okay? Opo. Sige. Ma'am, sasama namin kayo. Doon sa inyo, huwag ka muna umalis. Siyempre, kukuha tayo ng pulis at barangay para siguraduhin na wala na siya doon. Opo. Kapag nandoon siya, pipilitin siyang puwersahin siyang paalisin. Total, hindi naman kayo kasal, so walang conjugal doon. So lahat ng nandoon, pwedeng mo i-claim na pag-aari mo dahil may trabaho ka tapos siya wala. Okay? Opo. Salamat po, ma'am. Salamat din po. Okay, salamat po. At eto naman, face-to-face. Okay. Sige, harapan naman ngayon. Papasukin na. Unahin natin yung complainant, si Pia De Jesus. Kung saan ang reklamo niya, idol, ay yung pulis na kanyang kapitbahay dahil sa umunoy paninira sa kanya sa social media. At meron sana itong video, kaya lang minor ang involved. Kaya hindi natin pwedeng ipakita yung video. Okay. Sige po. Ito, Yung complainant, si Pia. si Pia. Okay. Pia De Jesus. Magandang hapon po. Minor pa po kayo? Apo, Ilang taon lang po kayo? 32 po. Hindi, yung anak ng involved. Kaya hindi natin ipapakita. Yung anak. Opo. Si nanay ka. So, Nay, ano pong reklamo nyo? Ayun po, sinisiraan po nila ako sa Facebook. Bali po, ano kasi yan nakapag-file na po ako ng... Sige, papasukin yung si police. Ito. PO1, no? Si PO1. Sige, nakapag-file ho kayo ng... Nakapag-file na po ako ng case sa pleb, administrative case. Ngayon po, since po nung nakapag-file na ako doon, hindi pa rin po sila tumitigil ng Ano kakapanira po yung mga sa akin. paninira sa social media? Halimbawa. Mga screenshot po, kinuhaan ko po. Halimbawa, ano po mga sinasabi? Ano po, kesyo daw po pabaya daw po ko nanay, tapos yung anak ko daw, kulang na lang daw mamalimos, kulang na lang daw lata, tapos sasabihin pa niya, yung anak ko daw, ginagawan ko daw ng sakit, na PWD. Yung mga so, sinasabi niya. Libelous nga yun dahil hindi naman totoo. Oo nga po eh. May trabaho kayo, ma'am? Wala po, sa bahay lang po. Okay. So, meron siyang mga post ganun sa social media, matagal na. Kaya ang ginawa nyo, nag-file na kayo ng complaint sa pleb. Opo. Okay. Sige, andito na si PO1 para sagutin. Si PO1 Chen May Pamplona ng NCRPO. Magandang hapon po, PO1. Magandang hapon po, Sir Rafi. So, ma'am, etong si Pia, kapitbahay nyo, sinisiraan nyo raw po siya sa social media? Wala pong katotohanan yun, sir. Okay. Ano raw yung, meron daw siya mga screenshot. Sige po, sir, pakita niyo. Okay, pakita. So, pero kilala nyo po siya? Ano po siya asawa siya ng kapitbahay namin. Okay. Sa Magkatapat lang Caloocan. tayo ng bahay. Pero ma'am, nireklamo niya kayo sa pleb? Ano po, una po siya nagreklamo sa barangay, Okay. sa IAS, Okay. at Ito saka po, sa sir. pleb. Uy, nag-forum shopping na to. Yes po. Bakit ang dami niyong nireklamuhan, Ma'am Sir, Pia? ano po, ko Forum na po shopping yan. na pong tawag niya pag umikot na kayo. Hindi po sir, ito po nai-atras ko na po yung ko sa IAS bago pa po kami mag-hearing sa pleb. Hindi niya po kasi alam yun. Okay. Nag-file po siya ng dismissal pero hindi po inaprobahan ng pleb kasi po nai-atras ko na po yung sa IAS ko. Okay. So, ito po mga screenshot na ito, Ma'am Pia, wala naman dito makapagtuturo na si PO1 ang may kagagawa nito ng mga posting na ito. Ano po, Facebook account po yan ng anak niya na 5 taon na siya po ang gumagamit niyan kahit po sa mga friends list ko. Ngayon nga Facebook account ng kanyang 5 years old daughter. Opo, lalaki po yung anak niya. Siya po ang gumagamit. Uy, ma'am, pati yung kapag ito ho'y itinuloy niya at kinasinampang kayo ng kasong libel, yung anak niyo siyempre hindi ho pwedeng makulong dahil minor, pero dahil kayo po ang mother, kayo mananagot. P1. So,
P1, baka pwedeng itigil nyo na po itong pagpo-post ng... Sir, hindi po ako yung nagpo-post ng mga yan. Meron po akong caretaker ng FB account na yan, which is yung kapatid kong minor. Kaya nga po, kapatid nyo minor Yes. ang nagpo-post Yung nito. kaaway po niya kasi talaga, hindi naman ako. Yung mga kapatid ko po, hindi po ako. Sinungaling Okay, ka. baka pwede nyo pagsabihan nyo po yung mga kapatid ninyo, lalo pat nagagamit po Ayun yung... po yung post po ng nagagamit nanay po, niya. nagagamit po yung inyo pong kapatid na minor. Opo, yun nga po. Pinagsabihan ko, actually matagal na po kami tumigil. Siya po ang hindi tumitigil. Pati ho yung mga in-laws ng kapatid kong nasa ibang bansa. Yung mga doktor, kung ano-ano po yung sinasabi niya paninira sa mga kapatid ko. Eh yung kapatid ko kasi ikakasal na ito ngayong taon. Kung ano-ano ho yung sinasabi niya na magnanakaw daw, ganyan. Nawala naman hong katotohanan. Sinisiraan niya lang yung mga kapatid ko. Oh, hindi ba kayo pwedeng pagbatiin na lang? Total, magkapit-bahay pala ho kayo. Yun nga, sir. Hindi ko alam. Gusto niya kasing makunan ako eh. Ano ibig sabihin makunan? Yung anak ko ho, nagdadalang tao kasi ako. Oh, Manganganak na ho ako next week. buntis ho kayo ngayon. Yes, sir. Nako, Ma'am Pia, magbati na lang siguro kayo. Kayo willing makipagbati sa kanya? Sir, ako, nagreklamo na kasi ako sa kanya pati sa DSWD sa ginagawa niya sa mga anak niya. Nag-file na rin kayo ng complaint? Yes, sir. Kasi ang ginagawa So may niya file po- siya ng case against you, may file ka rin ng case Yes, against sir. her. Sa totoo po, ganito po yan. Kwento ko na lang po yung buong history. Yung mga anak niya ho, marami akong picture at video na binigay kay Ma'am Carol na lagi niya hong pinababayaan, nakahubad, walang saplot, pati yung PWD niyang anak. Tapos siya nasa bahay lang, nanonood, nagsiselfone, nakikipag-chat. Tapos naninigarilyo sa harap ng bahay namin, tapos tinatapon lang niya yung upos sa bahay namin. Tapos po, yung mga anak niya, umiihi, tumatay sa loob mismo ng computer shop ko. Sa loob ng computer shop Yes, nyo, sir. Hindi meron po- kayong ebidensya niya? Yes, sir. Meron po. Katabi pa siya. Wala siyang pakialam sa anak niya. Na kay Ma'am Carol po. Tingnan nga natin. Okay. So, Kung gaano ho Ma'am kapabaya Pia, ang nanay napapabayaan yan. niyo po yung anak niyo. Sir, ano po yan, nag-ano lang May po siya CCTV ng po ako. counter up ng ano sa akin, pang kontra sa akin. Teka na, Ma'am Pia, although ang reklamo niyo ay tungkol kay PO1 Oo nga. na ginagawa niyang pangharas sa inyong social media, pero makikialam ako dun sa bata. Kung Opo. totoo itong sumbong ni PO1, kami po ay makikialam doon Opo, po sir. sa bata na napapabayaan na kung saan na lamang pasintabi sa mga kumakain, dumudumi at hindi niyo po inaalagaan, pag-alagala lang. Sige po, sir. Hindi namin gusto yan. Ay, Kami po mismo ang mag-uudyok sa DSWD para paimbestigahan itong sinasabi ni PO1 kung Opo, totoo to. opo, wala pong problema, sir. Hindi dapat yung mga bata pinapabayaan lang gumagala-gala dyan. Kasi, number one, expose sila sa danger. Di ba? Pwede masagasaan sila, mapahamak sila. May mga tao dyan na hindi magustuhan yung mga ginagawa nila at masaktan sila. Makagat sila ng aso, magkadengge sila, all those things. Opo. Dapat inaalagaan, dinadamitan. Opo, sir. At wag na wag ho kayo manigarilyo. Naninigarilyo kayo? Opo. Wag ho kayo manigarilyo sa harap ng mga bata kasi hindi yung dahil bad example, hindi ho yun. Dahil may tinatawag na second-hand smoke. Kaya nga po King. sa labas, sir. Okay. Now, yung usok na yun, pupunta sa lungs ng bata, ilalabas yung bata, mahina pa yung lungs niyan. Eh baka ikapahamak sa kalusugan ng bata. Di ba? Sige, Baka- si Idol na lang manonood kasi bawal daw i-air dyan dahil minor. Okay. Oo. Kasi minor. Okay, tingnan mo nga. Pisos Mario Josep. Santissima Madre de Diyos. marami po yan, sir. Ma'am, Ma'am. Ay, sir po. Pati ma'am, nang- itong anak mo walang saplot, hubot-hubad, Sir, pagala-gala. Bakit ganun? sir, explain ko po Kasi po, yung ano namin, yung bahay po namin, squatter lang po yun. Yung lugar namin. Ikaw lang. Yung anak ko po na yan, ano po, yung mga kuha po kasi na yan, ano pa yan nung summer time pa po Ma'am, yan maski na. Huwag natin pinapabayaan yung mga anak natin. At saka huwag mong gamitin yung salitang squatter. Hindi maganda ang dating yan. Hindi porket ikaw ay nasa squatter, ibig sabihin, okay na pabayaan mo yung anak mo na maggalagala dyan, hubot-hubad. Para bang sinasabi mo sa mga squatter pala, mga tao na kahubad, pangit ho yan. Hindi maganda. Maraming magagalit sa'yo. Ma'am, ang mga anak natin, kahit saang lugar, kahit anong oras, kailangan nakadamit. Di pa, Ito na yung sinasabi ko Number one, expose sila
sa elements. Nandiyan yung mapulmonia sila, mainit o lamig, maulanan, mahamuga. Number 2, makagat na mga insekto, magkakadengge. Ang daming danger, ma'am. Kapabayaan ito. Hindi po, In fact, pwede ka dapat ditong kasuhan sa DSWD. ayun nga Sir, po, sir, nag-file na po ako ng nag-ano kaso po sa siya kanya ng, dyan. nag-ano po yan sa barangay, nireklamo niya po ako sa barangay about po dyan. Ngayon po, ang nangyari po dun sa barangay, inahanapan ko po siya ng mga pruweba. Ayan lang din po yung pinapakita niya. Sabi naman, ayun po ang nangyari ang sinabi sa kanya sa barangay, hindi naman daw po. Ganito na lang po, ma'am. Magkabati na lang kayo. Nagkasuhan na pala kayo, ano? Hindi na pwedeng? Sa totoo Pagbatin? lang, sir, yung ginagawa niya sa akin paninira. Ako nga Sa sinisiraan IAS, mo sa eh. pleb, nakakarating pa sa opisina namin. Kayo yung ng ginagawa. kapatid Hanggang mo. dito, Hindi, dinala niya ma'am, pa ako dito. karapatan niya po yung magsampa, P1, karapatan niya po yung magsampa ng kaso. At karapatan mo rin mag-counter. Yun nga po. Pero since Ma'am Pia, nakasampa ka na pala ng kaso sa pleb o sa IAS, so there's no point na kayo po isasampa pa ng kaso dito sa amin, ay magreklamo sa amin dahil eventually, i-refer din namin kayo sa mga agency na yon para kasuhan si P1. Meron na palang kaso doon. Hindi po sir, ang sa akin po, yung kapatid niya rin po kasi, ayun dyan naman po yun sa screenshot, yung kapatid niya po, puro tsaka ka sa yung Facebook nanay eh. niya. Yun po yung naano ko sa kanila eh. So P1, hindi mo na pwedeng kayo magbati? Sir, sa akin wala naman pong problema. Pwede pa magbati? Kaya lang po itigil niya yung paggagawa ng Facebook account na chinachat niya mismo yung mga in-laws ng kapatid ko. Okay, kung halimbawa Pati yung mga itigil niya yung mga kamag-anak pagka-chat namin. at ikaw naman, ma'am, ititigil ng mga kamag-anak mo kung sino man yung mga kaawa niya nang ginagamit yung account ng anak mo, ng kapatid mo, magsitigil kayong pareho, pwede na kayo magkabati. Ako, sir, walang problema. Pero sana Kasi, mga ma'am, siya na hindi niya na ako peperwisyohin. Ma'am, sayang kasing oras, Yes, lalo na sir. ikaw, P1, may trabaho Yes, ka. sir. Yung bang pupunta-punta ka Yun sa nga po, hearing. sir. Ako talaga. Abala yon. Yes, sir. At sa iyo din, well, ikaw, Pia, Ma'am Pia, hindi abala sa'yo dahil wala ka naman trabaho. So, pwede kang hearing kahit na araw-araw, oras-oras. Yes, sir. Pero still, imbis na nag-aalaga ka ng bata mo, pupunta-punta ka sa mga hearing, ano kaya, itigil na lang natin yan? Magbati na lang kayo. Pwede? Hindi po kasi sir, ano eh. Ayaw mo? Sobra po yung mga sinasabi nila sa akin. So, eh. sige. Ano ang gusto mong mangyari kay P1? Makasuhan po sila kriminal. Nakasuhan mo na nga, ma'am. Hindi yung kapatid po pa po niya, tsaka yung ano. Kasi yun ang sinasabi nila, gumawa daw po ako ng account na kung ano-ano sinasabi Ma'am, ko. Hindi Ipa naman po cyber, Ma'am, sorry, ha? iba cybercrime natin Ma'am, yan. Oo. at Carol, nagsasayang tayo ng oras dito. Ma'am, kayo po ay nag-forum shopping na. Alam mo yung sabihin ng forum shopping? Lahat po ng ahensya ng PNP or unit ng PNP na pwedeng ireklamo ang isang pulis, inikot nyo na. And then pupunta kayo sa amin, mukhang hindi naman huwata tama yan. Si P1 may kaso against you, ikaw may kaso against her, ituloy nyo lang po yung kasuhan sa labas. Kasi dito sa amin, pag wala pang kaso, may kaso na ho, ma'am. Sorry ma'am, wala akong maitulong. Ang maitutulong ko lang, magbati kayo. Pero kung hindi kayo magbati, ayaw nyong parehong magbati, then I'll let you go both. Sorry ma'am. Okay Okay? po, sir. Thank you, sir. Okay. Sorry, wala akong maitutulong. Sorry po, Ma'am Pia. Thank Sorry you, po, sir. Ma'am P1. Okay lang po, Salamat sa pagpunta niyong dalawa. Thank you, sir. Magandang hapon po. Pasensya na Salamat po po, sa abala. Walang problema. Salamat. Po. Thank you po. Thank you. Okay. Okay. Sige. Okay. Ano, news break na muna tayo. News break na muna tayo. Okay, mga kapatid, dyan lamang po kayo. Samantala, meron pong mahalagang paalala pa rin ng BDO. Ito po, pakatandaan nyo, wag nyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan nyo pa, kamag-anak o kahit sa asawa nyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo o hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi po ang inyong PIN o password, wag nyo pong ibibigay ito. At wag pong magpapaloko sa mga ito, proteksyonan ninyo ang inyong account. Huwag po kayo maging biktima ng bank fraud. Yan po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stressed ka ba uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan? Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Tumawag sa Organic Acai Berry Hotline 0922-888-7884.
At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at de kalidad. Ang Auto LPG diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan mag-Fungi na sabon. Ang Fungi hotline ay 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At ang bahagi rin pong ito ay nihatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy is our boy, at ng Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:28 ng hapon, at herbal at natural ba ang hinahanap mo para sa ikagagaling sa iyong karamdaman? Subukan at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ikaw ba ay nakakaranas ng pamamaga sa iyong katawan? Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis din nito ang mga pamamaga sa ating katawan, at napatunay ng mga eksperto na ang Santon Plus Herbal Capsule ay makatutulong na tanggalin ang namabagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo, mabibili sa mga suking butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras 2:27 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. First thing tomorrow, there are documents to file, emails to send, and bosses to please. I need the report now! Bago sumabak bukas, ngayon, sit back and relax with Embassy Whiskey. So smooth that nothing else matters. Chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care. Take care. Kidney Care. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:28 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Hindi na kailangan makipagdialogo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng Simbahang Katolika. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sapat na silang tatlo ni na Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella at Pastor Boy Saicon na makipag-usap sa simbahan. Layo ng dialogo na mabawasan ang hidwaan sa gobyerno at Simbahang Katolika. Ipinaubaya na ng Malacanang sa simbahan ang mga bagay na pag-uusapan sa dialogo. Si Saicon ang inatasang makipag-usap sa Catholic Bishops Conference of the Philippines at si Roque naman sa Philippine Council of Evangelical Churches. Philippine Standard Time, 2:29 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San Juan kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care. Take care. Kidney Care. Ang oras 2:29 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights. Liwanag na long-lasting. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag pumalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food supplement for men para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng romansa, buhay ng kalalakihan. Itodo ang arangkada ng
na walang palya. Vroom vroom! Bravo! Ang bagsik mo! Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo! Ang bagsik mo! Vroom vroom! Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Madalas sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari-Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml Vitamilk balikbote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk balikbote. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Share na natin ang RC Mega. 21 na. That's only 21 pesos SRP for a cool, refreshing RC Mega to share. Ayos sa budget at a lower price. Only 21 pesos SRP for everyone. Enjoy RC Mega. 21 lang. For the family or share with the barkada. Handog ng RC ng bayan. Get RC Mega. Refreshment to share for only 21 pesos SRP. 21. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860 series of 2018. More than 1 million in prizes ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lechong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go. Sali na! Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte.
My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. First thing tomorrow, there are documents to file, emails to send, and bosses to please. I need the report now! Bago sumabak bukas, ngayon. Sit back and relax with Embassy Whiskey. So smooth that nothing else matters. Chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin.
Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860 series of 2018. More than 1 million in prizes ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lechong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go. Sali na! Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Madalas sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. We're back mga kapatid at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Ako'y natutuwa. Ang saya-saya, di ba, Nins? Oo. Sobrang saya ko talaga. Sobrang saya ko dahil napagbati natin silang dalawa. Bibihira yun. Finally, oo. Kasi Akalain mo, napagbati natin yung talagang matinding magkaaway na. mortal kung tawagin, Ito pa di ba? lang yung nasa kaliwa natin si Ma'am, yung matangkad Oo, si yung si Pia. complainant, si Ma'am Pia. Ang dami niyang kasong sinampa, left and right. Mm-mm. Dito kay P1. Si P1 din naman gumanti, left and Oo. right din ang kaso sa DSWD. Napagbati natin doon. Oo, at least matutuldukan na. Salamat kay Ma'am Pia. Oo. Palakpakan lang si Ma'am Pia. Tsaka kay P01 Chini. At salamat kay P1 Chini. Palakpakan lang si P1 Chini. Mabuhay kayong dalawa. Salamat naman. Okay. Sige, andito naman ngayon si Mr. Erman Narido para makausap yung kanyang asawa para daw maayos at maisalba pa yung kanilang relasyon. Oh, Sir Erman. Yes po, Nasaan sir. si Mac? Nasa bahay po or nasa shop po namin. Nasa shop? Opo. Ano pong shop yun? Tarpaulin printing po, sir. Oh, magkaaway kayo ni Mrs.? Yes po, sir. Ba't ho kayo nag-away? Actually po may kasi may mga na-discover po akong hindi maganda sa Facebook. Kasi po second time na po naming paghihiwalay po ito. Second time na? Yes po. Una pala naghiwalay na kayo tapos Yes po. nagkabalikan? Yes po. Ngayon, naghiwalay ulit kayo? Yes po. Dahil same rin ba na kasalanan yung or same problem na meron ka nakita sa Yes Facebook? po, sir. Opo. Ano po yung nakita niyo sa Facebook? Matanong ko. Actually, picture po nila. Na? Nung guy po. Ah. Actually, yun po talaga yung nag-start yung gulo, sir, sa guy na yun. Kasi kung di yun pumasok sa relasyon namin. Sino tong guy? Dati niya pong kabatsmate sa school. Pero despite that, gusto mo rin siyang patawarin for the second time para magbati kayo kaya nandito? Yes po, sir.
Actually po sir, pumunta nga sila kanina sa barangay kasi po pinablatter po nila ako. Gusto po ako ipakulong ng pamangkin niya. Ba't kayo pakukulong? Anong ginawa mo? Baka sinaktan mo si ma'am. No, hindi sir, hindi po ako gumawa ng ganun. Sige, alamin natin para hindi tayo maging one-sided dito. Opo. Salang na si Ma'am Vicky Narido. Mrs. Narido, magandang hapon po. Ma'am Vicky. Ma'am Vicky, magandang hapon. Line 4. Ma'am Vicky? Nakikinig lang? Okay. Nakikinig po, pero ayaw magsalita ni Ma'am Vicky. Yes po, sir. Ano rin ikakaso sa iyo? Hindi ko nga po alam, sir. Kasi po yung pamangkin niya ay abogado po kasi. So, wala po kasi akong malalapitan. Baka kung ano pong may kaso sa akin, kaya dito po ako dumiretso. Okay, ito yun, sir. Kahit pa siya ang pinakamagaling na abogado sa mundong ito, Opa. Kung wala kang ginagawang masama, okay, na alam mo, hindi mo siya sinaktan, hindi mo siya minura. Namura ko nga po, sir, eh. Sa dala na po ng galit ko. Kasi na-discover ko nga po yung hindi maganda. Okay, minura mo siya. Opo, sir. Yung napagsalitaan ko po siya ng hindi maganda. Well, doon, pwede ka makasuhan. Okay. Yung verbal abuse. Okay. At abogado nga yung kanyang kamag-anak, kapatid. Yes, pamangkin po, sir. Pamangkin, pwede nga may kaso yun. However, pwede ka rin mag-counter. Okay. Kung meron ka matibay na ebidensya tulad ng mga picture Opo. na siya ay merong ibang lalaki, Opo. pwede ka rin mag-counter. Mas mabigat yung kaso niya. Okay. Hindi ako abogado pero mas mabigat yung kaso niya. Okay. Kung yung, verbal abuse, sorry. Mabigat ata yun. Sorry. May kaso ka. Hindi ko masabi kung mas mabigat ba yung sa iyo o mas mabigat sa kanya. Basta't yung pagmumura-mura mo sa kanya, sa misis mo, pwede ka mabawsi at makakasuhan mo kayo ng verbal abuse noon. Nung minumura mo siya sa harap ng bata? Hindi ko po napansin kung nandun po yung baby namin. Kasi actually, sir, nung time niya, Kasi kung umiiyak nandun po yung ako, bata, nakikinig yung bata, child abuse yun. Okay. Dobling kaso. Siyempre, kahit nakikinig si Mrs., alam naman yan dahil abogado naman yung kanyang pamangkin. Kaya ka pala pumunta rito para makipagbati na lang. Actually, ganoon na rin po, sir. At saka, yun na nga po yung kung ano po magiging kaso ko nga po eh. Ayun nga po, kung Okay, opo. pinagmumura-mura mo siya, nako. Sana sir, nagtimpi ka na lang. Sa galit na nga po. Tapos po yung gusto nilang mangyari, paalisin po ako sa bahay namin. Hindi pwede. Conjugal ang tawag niyan. Her nephew knows better. Lalaki na, Babae po. Her niece knows better. Na hindi ka pwedeng paalisin basta-basta. Kahit pa yun ay pag-aari niya, dahil kasal kayo, tama? Opo. Meron tinatawag na conjugal property. Okay. Hindi ka pwedeng paalisin doon. Maliban na lang kung siya ay nagsampa ng kaso sa korte at nakapag-desisyon yung korte na ikaw ay dapat umalis, nanalo Okay. siya at kung ano man yung sinampa niya ng kaso. Okay. Dahilan para, di ba, iakyat sa judge. Okay. At yung judge nagdesisyon, paalisin ka, aalis ka talaga. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka pwedeng paalisin doon. Okay po. Hindi ka pwede. Dahil kasal kayo. Okay po. Mrs., pwede ka na magsalita? Ma'am Vicky? Ayoko lang po kasi ng public, gawa po ng bata. Ma'am? Ayoko lang po Ma'am, ng gusto public niya makipagbati sa inyo, Ma'am Vicky, sa kabila ng inyo pong kasalanan at meron daw po siya mga nakita ng mga picture, pinapatawad ka na niya at gusto niya makipagbati na lang daw sa iyo, alang-alang daw po sa inyong relasyon na gusto niya ma-save. Payag ka? Ma'am Vicky? Ma'am Vicky? Ano po yun? Sabi niya gusto niya ma-save ang inyong relationship, ayaw niya pong masira. Naku po, mas masisira po ang isipan ko kapag nagpatuloy po ako. Mas ano po, mas? Mas masisira po ang isipan ko po kapag ako po ay nagpatuloy sa pakikisama sa kanya. Bakit po masisirang isipan niyo, Ma'am Vicky? Marami po siyang ginagawa, mga pananalita, mga pagtitext, mga pananakot.
At saka yung mga sinasabi-sabi niyang mga paninira sa akin, Ano-ano kayo mga yun? wala pong katotohanan yon. At tanong niyo po sa kanya. Ano na po yung picture, ma'am? O sige, tatanong ko sa kanya. Ano yung bag ko. picture? Nasa bag ko po, sir. Sige. Oh, tignan niyo po, sir. Opo. Ano na po yung picture, ma'am, na katabi niyo yung baka batchmate niyo? yung ano po, katulad po kanina, ang pananakot niya naman daw po siya, pumunta daw po ako sa bahay, tignan niyo po daw ang nakapaskil. Di pumunta po ako, di another pananakot po yon. Pagtingin ko lamang po is picture po. Picture po lamang na magkatabi kami ngayon nakaupo po. Okay. Yun po is 5 years ago nung hiwalay po kami. Tama po ba? Yun din po ba yung bitbit niya po? Ito picture. Yan po yung dahilan ng Sa aming background pag-aaway. si Senator Manny Pacquiao kasama si Marquez. Yung Yun nga, matagal yun. na ito nung away, yung boxing match ni Manny Pacquiao at saka ni Marquez. Okay. Magkatabi. Sir, wala masama ako dito. Okay, sir, matagal na po yung hiwalay kami, pero... Pero sir, kahit na hindi pa kayo hiwalay, magkatabi lang po sila at walang ginagawa, hindi po pwedeng gamitin ebidensya to na siya may ginagawa ng masama. Pero yan po kasing lalaki na naging dahilan po ng lahat ng gulo ng buhay namin, sir. Pinagsisilosa mo. Dahil palagi sila nagsasama. Yes po. At hindi naman nagsasama, sir. Kasi lagi na po kami nag-aaway ng wife ko Okay. So anyway, Ma'am Vicky, although itong picture, hindi yung nagsasuggest na something's wrong, pero doon sa mga tao na medyo lagyan ng konting mali siya, hindi nga po maganda dahil nakasandal po kayo sa kanyang balikat. Sir, yan po ay, alam niyo po ba na hiwalay na po kami? Pero siya po ay may kalibin. Meron po kaming record, wait lang po sir, meron po kaming record sa barangay na nireklamo po namin yung kanyang kalibin kasi iniskandalo po siya nung kalibin niya, kasama po yung tatay, yung dalawang kapatid na lalaki, at saka yung babae niya po na kalibin na nakikita din ng anak ko kasi hinihiram niya po that time yung anak ko po eh. Ngayon po, may record po yun sa barangay kasi po medyo yun din po ang naging dahilan kung bakit kami nagkabalikan. Although nagka-boyfriend po ako, tapos siya ay may kalibin, tapos hinihiram niya na po yung anak ko, akala ko okay na po kami. Tapos ito naman pong kalibin niya, hindi ko na nga po ginawa ang issue yon kasi nagkaroon na pinakita siya sa akin na ultrasound, na buntis po. Yun din po ang pinaglalaban nung kalibin niya na panagutan po at ibahay po. Ngayon, sinisilip kung sino daw po yung may-ari nung aming business dati. Ngayon, ang reason niya is sa akin po. Siyempre, palusot po doon sa pamilya. Bilang tulong ko na rin. Okay, ma'am, sorry ma'am. Humahaba na po tayo ng husto. Sandali lang po. Sir Herman, mukhang si Ma'am Vicky ayaw niya makipagbalikan na dahil meron siyang issue din. Okay lang po, sir. So, wala akong kayo magagawa. Okay, sorry, okay lang po. Sorry, sir. We're just wasting our time. Okay. Pareho tayo. Sinasayang ko lang oras mo, sinasayang mo lang oras namin. Tama ba ako, Ma'am Vicky? Talagang hindi na kayo makipagbalikan? Po. Okay, kasi pareho kayo may issue. Ako ang may gusto po nito. Okay, so meron kayong binibintang kay Mrs. Si Miss may binibintang din sa inyo na ikaw na pala may kalibin. Dati po yun. Well, dati. Okay, sir, let's cut this conversation. Okay po, okay. Salamat po, Ma'am Vicky, sa time na binigyan nyo sa amin, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Vicky. Sir Herman, salamat po. Okay, pasensya na po, sir. Mahirap kasing pagbatiin yung ganun eh. Pareho may issue, kanya-kanya. Pareho. Kanya-kanya. Akala ko, itong si Sir Herman, malinis. Isa rin pala siyang meron ding problema. Meron ding, Diba? Pag nagkakusa kasi kayo, siguraduhin nyo na wala kayong kasalanan at walang maibalik sa inyo. Diba? Sa ginagawa niyong pag-aakusa. Okay. Akala ko ba yung sa Marines, Carol, Odette, mamaya maubos na yung oras natin, wala na. Ano ba nangyari? Hindi pa daw ready. Kailan ba maging ready? Okay. Ano ba ito? Puro na lang mga pambababae, panglalaki. Ano ba to? Wala nang katapusan. Ganon din ang reklamo. Yun nga lang, si ma'am naman ang andito. Si Mrs. Jodelisa Servito ang andito. At gusto niya daw tigilan na yung pangbababae ni Mister. Okay. Sige. Ma'am Odelisa, magandang hapon. Good afternoon po, Sige. sir. Pagod na ako. Sir Leonardo. Para hindi tayo mapagod, pag-usapin ko lang ng dalawa. Sir Leonardo. Sir. Sir. Usap kayo ni Mrs. Sir. Sige.
Ma'am, kausapin mo si sir. Dad, nandito ako ngayon para mabuong pamilya at tigilan mo na yung pagkikipag-communicate dyan sa babae mo. Ito para sa pamilya ko, pamilya natin. Yun lang tong purpose ko. Kaya nandito ako kay Sir Rafi. Humingi ng tulong sa kanya. Dahil hindi ka na kasi nakikipag-communicate sa akin. Mas marami pang time mo doon kaysa sa akin. Kahit na nakikita ka na nga ng mga friends ko na naka-online ka, hindi naman ako ang kinakausap mo, tinatawagan mo. Yun. Kaya ako nandito. Hindi para magulo ang pamilya natin. Gusto ko i-survive ang pamilya at yung babae na lagi mong kausap, ibalik mo na rin sa pamilya niya. Dahil masama rin ang loob nila sa iyo. Hindi mo lang kasi sila nakakausap eh. Gustong-gusto nila itong mangyari. Okay, sige, Sir Leonardo. Sir. Okay, magkahiwalay na ba kayo ni ma'am? Hindi, sir. Hindi pa naman. Okay. So, sir, yung panawagan ni ma'am, itigil mo na rin yung pang-chichicks mo at patibayan niyo na lang po ang inyong relasyon. Pwede? Oo, sir. Kaso lang yung chat ko lang naman na yun eh. Malayo naman. Hindi naman kami nagsasama rito. Okay. Sige, kahit na po malayo, pwede ba, Usap lang. sir, itigil mo na siyempre, sasama ang loob nitong isa. Kahit na chat yun. Tagal na yan sila, sir. Baka pwedeng itigil na po yun ninyo. May mga anak ko ba kayo? Opo, kasama nga po niya doon, sir. Nagtiis ako dito, sir, na iniwan nila ako dito mag-isa. Alang-alang sa kinabukasan Saan ba natin. si sir? Saan si sir? Nasa California, sir. Nasa California ka ngayon, Sir Leonardo? Opo, yun Yes, pong natawagan yes, sir. yung ngayon. Number po yan ng anak ko. Sa California all the way. Saan po kayo sa California, sir? Dito kami sa may Escondido, sir. Saan po? Isko, sa San Diego. San Diego, California. Sa Northern California. Wala nang time sa akin yan. Ma'am, malayo pala kayo. Ba't di ka nalang sumunod sa Amerika? Sir, kakakasalan po namin yung On year the way 17. na yan, sir. On the way na po yan. Pauwi na po siya sa California? Nakaprocess ng papel niya. Yun naman pala. Ma'am, nakaprocess na eh. Ma'am, pumunta ka na ng California, umuwi ka na, samahan mo na si Mister. Yung pala Kinondisyon ko na nga po yan, sir. Natigilan na niya yan. Kaya nga ma'am, kasi wala ka doon. So, syempre, wala siyang ginagawa. Mag-isa lang siya, malungkot siguro. Kailangan niya makachat ng iba. Kasi syempre, habang wala ka doon, libre siyang gumawa ng gusto niya. Pero kung nandoon ka na, mababantay mo na siya, nag-uusap kayo palagi, mapapatibay ang inyong relasyon. Kung ako sa inyo, ma'am, pronto, lumipad ka na, pumunta ka na ng California. Hindi naman po basta-basta, sir. Dadaan ka talaga sa processing. Pero ma'am, Sir Leonardo, kayo ba nagpipetisyon kay ma'am? Oo, ako nakapetition. Approve na yan ho ba yung petition niya, sir? Oo. So, Dito na nga yung papel niyang hawak ko yung isa, yung unang natanggap ko. So pwede na ho siya, kailan ho siya pwedeng sumunod yan sa inyo sa California, sir? Sabi kasi nung naglalakad, 2 years daw po, sir eh. Pero magwa 1 year na, hindi mga 1 taon pa. Medyo matagal pa. Ay, matagal pa. Matagal ka pang libre dyan. Matagal din silang mag-ano, sir. Yung gusto ko, sir, kalimutan na niya yung babaeng yan. Yung malanding babaeng yan. Yan ang lumalandi sa kanya, sir. Okay. Well, tayo pwede lang makiusap kay Sir Leonardo, Ma'am Judeliza. Sir Leonardo, pwede raw, pakitigil mo na lang yung pakikipag-chat mo dyan sa girl. Ano ho ba yan? Foreigner? Pilipino? Hindi. Asawa po yan Pilipino ng rin pinsan eh. po niya. Asawa ng pinsan ko. Kita mo yan? Asawa ng pinsan mo? Galit na sa kanya yan. Yung asawa Sir, niyan. inaamin mo pa mismo. Ang lakas na loob aminin na asawa ng pinsan mo. Bastos siya, sir. Buti hindi nakikinig yung pinsan mo ngayon. Ewan lang. Hindi na, ayaw ko lang, sir. Gustong-gusto ng mga anak, sandali. mga kapatid. Wow, God damn. Come on, man. You know what I'm talking about. Talaga, sir. Asawa po ng pinsan mo. So, tinatalo mo po yung pinsan mo, sir? Hindi naman. Kasi kwan na eh. Medyo kwan na yung kwan nila. Pero hindi namang relasyon na kwan. Ano yung kuwan na nila? Sandali. Ano yung kuwan na nila? Kuwan na nila ng pinsan mo? Yung kwan, sir. Yung relasyon nila complicated na kasi ng babae rin yung asawa. Kaya nga, sir, so ibig tinapang sabihin, ko lang. may problema sila. So, imbis na tutulong ka na para mapapatch up sila, mapatibay ulit yung kanilang relasyon, papasok ka.
kumbaga you're taking advantage Hindi, sir. of the Yung ganito situation yung na... naman ginagawa ko eh. Parang sinusover ko lang yung kanya para magkakaroon. Kasi dating kaklose namin ng pamilya nila, pamilya niya, Alam mo saka pala pamilya eh. ko. Kaya nga, sir. Sir, tinitake advantage mo yung kahinaan ng isang tao dahil... Correct. Dahil meron siya problema ngayon sa kanyang mister na pinsan mo. Yep. Ngayon, papasok ka. Sir, para kang buitre. Sir. Di ba, sir? O para kang, yung buitre na pag nakikita na mahina na, kamatayan na, yung isang hayop, titira na yung buitre. Di ba, sir? Ganun ba yun? Ganun yun, sir. Oo, sir. Oo, sir. Sige, sir. Sir, sa dinami-daming babae dyan sa California, California is a big state. Bakit pa talaga yun sa Ayaw pinsan mo? kumawa, sir eh. Oh, yaw. Sir? Hindi. Kasi wala naman, ayaw ko nga makipag... Paano, sir, pag nalaman to ng pinsan mo? Alam na yan, sir. Alam na. Tiniksan pa nga siya eh. Ano? Nag-promise pa siya. April 24, umuwi yan. Ano, inaway siya ng pinsan niya? Tineksan siya. Ano Marami sinabi? siyang text sa kanya. Nireply niya pa na, oo, huwag kang mag-alala. Iwasan ko na yung Janet mo. Kanto ni. Sabi pa pinakiusapan siya ng pinsan niya? Pinakiusapan siya, sir. Naku, sir. Hindi siya sumunod. Pati ako, pinagkasapan ko na rin siya. Kunyari, tinawagan niya pa yung babae na putulin na nila, hindi pala nila pinuto, sir. Pagbalik niya doon sa Amerika, binuhay niya ulit. Narinig ng mga anak ko. Kaya yun, nag-report sa akin yung anak ko, nag-iiyak sila. Pinaparinig pa niya habang nag-uusap sila. So, sir, buti hindi ka inaaway ng pinsan mo. Sir? Hindi naman. Kasi makakuha naman ng respeto nga sa akin. Panganay kasi ako eh. Sa kanya eh. So, ibig sabihin, sir, Pero, tinitake advantage. So, talagang mapagsamantala ka, sir. Tinitake advantage mo na naman dahil pinsan mo ay ang turing, naman, nirespeto ka dahil nakatanda ka at ito'y nakabata sa'yo, kaya pwede mo nang panghimasukan yung kanilang medyo paggiwang-giwang ng relasyon ng kanyang misis. Di ba, sir? Parang nagtitake advantage ka ata, sir. Hindi naman. Hindi, sir. Ganun Hindi po ko yun. naman inisip yun eh. Hindi, sir. Hindi mo nga iniisip. Pero, sir, ganun po ang sitwasyon na tinitake advantage mo. At pinakiusapan ka na pala ng pinsan mo na wag nang pakialaman ang misis niya, nag-oo ka, tapos ngayon, pinapakialaman mo at pinagmayabang mo pa. Tutusin lang po, sir. Marami rito eh. Ano pong marami Hindi dyan? naman po nag-advantage ng gano'n. Marami po talaga rito. Sa Ano yung pinsan. sabi po ng marami dyan? Maganda pa. Ano po, marami dyan ha? Babae. Yun ang gusto Marami po ditong babae, sir. Hindi daw siya nag-take advantage. Sa California. Oo. Hindi po ako nag-take advantage doon na interesin o ano man. Ano ba trabaho mo dyan, sir? Janitor. Sa hotel po ako eh. Sa hotel? Sa Haras. Saan po? Sa Haras? Pinagyayabang ng babae na asawa daw niya yan. Sa casino? Working at Haras daw yung asawa niya. Casino po. Oo. Kayo po ay janitor dyan sa Haras? Janitor lang po. Hindi, wag niyo po ilalang. Wag niyo po ilalang ang trabaho. Kahit ang trabaho, dapat you have to be proud. Anyway, sir, number one, ang request ko, sana, pagbigyan mo si Mrs., itigil mo na yung pagchat-chat sa iyong pinsan. And then number two, kawawa naman yung pinsan mo, sir, nakiut na pala sa iyo. Natigilan mo na yung Mrs. niya. Nag-iiyak na sila doon, sir, buong pamilya. Sir. Pwede ba, sir? Opo, sir. Okay, so ma'am, titigilan na raw niya. Okay. Yung babae, sir, dapat Problema lang kasi sa kwan minsan, yung gap namin dalawan yan, yun lang ang kwan dyan eh, kasi yung nangyari din sa kwan namin, sa relasyon namin dalawa niyan, ayaw ko lang ikwento rin kasi. Pinagbibintangan niya ako, sir, na may lalaki daw ako. Yan ang totoo niyan. Minaligtad niya ako. Okay. So anyway, ma'am, sabi niya, ititigil na raw niya. Okay na yan. Sana nga, kasi yun din ang wish ng mga anak ko doon, sir. So, di ba, Sir Leonardo, ititigil niyo na po? Ititigil na raw. Tapos yung communication niya sa akin. Ma'am, okay na, ititigil na niya. Okay? Opo. Sige. Thank Sir you, sir. Leonardo, we'll take your word for it. Sobrang thank you po, Sir Leonardo. Mabuhay ka at ingat ka dyan, sir. God bless po. Okay, sir. Magandang gabi po dyan. Anong oras po dyan, Sir Leonardo? Alas 11, ano? 11:30. Kwan na po. Alas 12 na, eksakto. Alas 12 na, madaling araw na dyan. Oo.
Alas 12 ng hating gabi. Hating gabi. Sige po, kumusta na lang po sa lahat ng mga Pilipino dyan sa San Diego, California. Magandang umaga po dyan, Sir Leonardo. Okay, sir? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Ma'am Hodeliza. Ititigil na Hindi lang po. po namin makontak yung babae. Paano yun, Noy? Okay na po Tuloy yan, pa ma'am. rin News sila break muna mag-usap tayo. ng News babae break na yun. Sige po, na. news break muna. Alright, at isa pa rin pong mahalagang paalala mula sa BDO, mga kapatid, sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha inyo pong bagong EMV debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong bagong EMV debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo, gamit ang BDO ATM card, magpunta sa company HR para malaman kung paano makukuha ang inyong pong bagong EMV debit card. Stressed ka ba uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan? Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Ang organic acai berry hotline ay 0922-888-7884. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan mag-Fungi na sabon, ang Fungi hotline ay 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:08 ng hapon. Hanap mo ba ang suplemento na all-in-one? Yun bang pag naiinom natin araw-araw, maiwasan natin na matubuan ng bukol ang ating katawan, maiwasan ng inflammatory diseases at mga karamdaman na dahilan ay bacteria dahil may taglay na antioxidant, anti-tumor at antibacterial? Punta na po sa mga butika at hanapin ang Santon Plus Herbal Capsule, ang epektibong suplemento para maiwasan ng karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule mabibili sa mga suking butika. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:08 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Gaganapin sa Pilipinas ang Coronation Night ng 47th Miss Intercontinental Beauty Pageant sa January 2019. Ang Team Japan ang sponsor sa patimpalak ng kagandahan. Ipapasa ni Veronica Salas Vallejo ng Mexico ang corona sa susunod na Miss Intercontinental. First runner-up sa pageant noong nakaraang taon ang pambato ng Pilipinas na si Catarina Rodriguez. Philippine Standard Time, 3:09 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus.
Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. With high-performance diesel, your 4x4 on an uphill road be like. Your heavy-duty car when fully loaded be like. That's the power of Petron Turbo Diesel, formulated with tri-action advantage for better mileage, engine protection, and power versus standard fuels. So when you drive past a crowd, they be like. Experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel. When it comes to your diesel engine, why settle for less? Fuel up and experience a whole new level of power with Petron Turbo Diesel, Petron's most advanced diesel yet. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang himbing ng tulog, no? Salamat sa HardyFlex, ang cement board na tunay na matibay. Ang tunay na HardyFlex ay resistant to fire, kaya siguradong hindi kakalat ang apoy sa HardyFlex. At ang tunay na HardyFlex ay 20 years nang manufactured sa Pilipinas at pasado sa ISO 8336. Kaya para sa walls at ceilings, isa lang ang totoong HardyFlex. Sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po, para sa akin, HardyFlex lang. Tibay ng tunay. Sweet dreams. HardyFlex, isa lang ang totoong HardyFlex, tibay na tunay. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang
Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na i-try ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Eurodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Kung
ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Balik po muli tayo mga kapatid, and happy 16th birthday to Celine K. De Jesus, kay Eva Clanor at kay Ate Tess Canton Borlongan today. Happy birthday! At magandang hapon din kay Kuya Kiko Jacala ba to o Hakala ng MMDA Traffic Enforcement. Magandang hapon po. Thank you! At kay Che and Evelyn Legaspi ng Binan, Laguna, magandang hapon po. At kay Sir Lito Guerra and Tatang June Rolyo ng 13 Martires, Cavite, magandang hapon. Thank you! Okay, sige. At may panawagan po muna dito. Nananawagan po si Ermeline Quinones Gorgolon, yung kanyang mga importanteng dokumento. Nananawagan po siya dun sa taxi driver na kanyang nasakyan sa Pasay City na sana daw po ibalik na yung kanyang mga importanteng dokumento. At meron po tayong bisita dito, mag-ina sila, si Private First Class Stanley Boots Cardenas, at saka si Belly Cardenas na kanyang nanay. At andito sila, Idol, para humingi ng tulong sa iyo sa nangyari daw pong pambubugbog o hazing sa kanya sa loob mismo ng campus sa Hulo-Sulo noong March 24, 4 a.m. Private First Class Stanley Boots Cardenas, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Napasyal ho kayo, PFC? Sir? Yes, sir. Ano ba nangyari sa inyo, sir? Ganito kasi yun, sir. Nung March 4, 2018, Opo. tumawag yung mother ko dun sa company namin sa 21st MC na yun nga, may nangyari dun sa uncle ko. Okay. Then, pinayagan ako na mag-passes, sir. Okay. So, that day, nakauwi ako agad sa Manila. Pero ang usapan noon, sir, namin nung CEO ko mismo, na dapat pagbalik ko sa unit ko, dala-dala ko na yung ATM ko, sir. Para saan po yung ATM? Ba't kailangan dala-dala nyo? Yun ang hindi ko alam, sir, eh. Dala-dala mo yung ATM mo? Yes, sir. ATM card? Yes, sir. Okay. Kasi yung ATM ko, sir, iniwan ko sa poder ng nanay ko dahil alam kong kailangan nila yun. Kaya nga ako nagtatrabaho. Bakit pinapadala sa yung ATM? Hindi mo alam? Hindi, sir. Hindi mo tinanong para saan yun? Basta yun ang sabi nila sa sige, akin. anyway. So, nung bumalik ka, dala mo yung ATM? Hindi. Hindi, sir. Ano nangyari nung hindi mo dala yung ATM mo? Yun nga, sir. Bumalik ako March 20. Simula nung March 20 hanggang March 24, puros bugbog na lang din ang inabot ko kada tatawagin ako ng mga senior ko. Sino pong nagbubugbog sa'yo? Kapitan. Yung... Si Captain? Yes, sir. Marcelino Elfani. Ba't ho kayo binibugbog? Yun nga, sir, na... Hindi ko alam, sir, na parang nagagalit sila na... Yung wala ba silang wala silang makuha sa akin na ganun. Na pera? Yes, sir. Wala silang napala dun sa Parang hindi ako tumupad sa usapan na ganun. Na dapat may dalang ATM? Yes, sir. So, parang extortion to. Nung hindi ka magbigay ng pera, wala silang mapala dahil hindi mo dalang ATM. Yes, sir. Sarado ka. Yes, sir. May mga picture ata tayo, no? Pwede natin pakita yung picture? Ayan. Okay, wow. Sobrang pagkabugbog mo yan. 3 days after na yan, sir, nung nangyari. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mapasa, nakapag-medical ka. Captain Marcelino Elfani, magandang hapon po, Captain Elfani. Sir, Captain Marcelino. Magandang hapon po, Captain Marcelino. Hello, sir, magandang hapon po. Sir, andito po sa amin si Private First Class Stanley Boots Cardenas. Apo. At meron po siyang picture pinakita na bugbog sarado po siya ninyo. Hinazing niyo po siya dahil hindi po siya nagbigay ng pera.
Tungkol doon sa ATM? Mali po yan, sir, yung sabi niyang ganyan na ng pera. Ang sinasabi ko po, pinaliwanag ko na po yan doon sa stepmother niya ba yan? Okay, Nanay sige. niya. Bakit niyo po siya binugbog, sir? Sige, ano po yung side niyo, sir? Bakit niyo siya binugbog? Bali ganito kasi yan, sir, yung nangyari is, nagpaalam po yan, pati yung nanay niya. Okay. Kasi sabi, 50-50 raw po yung father niya nasa ospital. Opo. Ngayon, ako po as commanding officer, so inilapit ko po sa immediate yung battalion executive officer ko. Okay. Tapos, ayun po, ang ipinaalam ko po doon is yung bata, yung tatay niya is 50-50. So, Sir, pwede natin pa-exchange, sir. Sir, dumiretso tayo doon sa pambubugbog. Opo. Sir, doon po sa pambubugbog na lang. Ano pong reason, sir, bakit niyo siya binugbog? Ano pong reason? Hindi naman po. Sir, hello. Sir, meron siyang mga picture pinakita. Ayan, sir, na lumalabas ngayon sa TV screen namin. Bugbog sarado siya mula sa likod hanggang sa puwet, hanggang sa kanyang binti. Pati yung sa kanyang harapan. Ganun ho ba ang ginagawa niyo sa Philippine Marines? Binubugbog niyo po yung mga tauhan niyo? Hello po. Sir, ang tanong ko, ganun bang ginagawa niyo sa Philippine Marines na kapag yung inyong mga tauhan ay hindi nakapagbigay ng pera o hindi nakapag-deliver ng ATM, It's not about money, sir. Hindi po yan dahil sa pera. Okay, kaya nga sir, Dahil Captain, po pakipaliwanag lang po, Captain, bakit nyo nga po siya binugbog? Kung hindi dahil sa pera, anong dahilan, Captain, sir? Dahil po sa kasinungalingan niya sa amin, niloko niya po kami lahat yan. Okay. So, sir, Ang kung... sabi niya po nga, nagpaalam po sa amin na 50-50 yung tatay niya, nasa hospital daw po. Pati yung nanay niya, panay ang iyak, kinakausap ko. Sabi 50-50 nga raw yung tatay. Kaya as a, CEO, pinauwi namin. Hinanapan ko pa rin, sir, ng pamasahe. Binigyan ko ng 8,000, nag-contribute kaming lahat dito ng mga kasama niya. Okay. Para po makauwi siya, makahanap makakuha siya kagad ng ticket. Kasi nga 50-50 daw yung tatay niya. Okay. In the end, sir, yung lahat ng sinabi niya, puro kasinungalingan. Wala pong So, ibig sabihin, hindi namatay po yung tatay niya. Hindi pala 50-50 yung tatay niya. Hindi po 50-50 yung tatay niya. Walang na-hospital, wala pong dinala sa hospital. Ang ginawa niya po nung umuwi, nag-loan po siya ng pera, tapos pinagawa niya yung bahay, tapos umuwi sa kanila sa Abra, then bumalik. Humihingi pa po yan sa akin ng extension na kung pwede raw i-advance yung yung bakasyon niya sa susunod para daw ma-assist yung tatay niya. Yun pala, wala talagang walang na-hospital. Sabi niya, inoperahan para sa kidney yung tatay niya. Wala naman palang inoperahan. Okay. Ang gusto niya lang makalabas, makapases, ganun. Kaya nung pagbalik niya, sir, parang namin, parang punishment namin, pina-squatters namin, namin. Hindi naman po yung binugbog ng hindi po ganun. Okay. Sige, sandali po, sir. Sandali po, Captain. PFC, bakit ka nga na magsinungaling? Sinabi mo palang 50-50 yung father mo, and then binigyan ka pa pala ng pera ng yung unit, nag-contribute sila dahil nataranta sila. Akala nga naman talaga merong naghihingalo na kamag-anak. Yung pala wala. Sir, meron. Pakisagot lang, meron bang 50-50 ba yung father mo? Yes o no lang po, sir? Hindi siya totally nag 50-50, sir, pero na-hospital siya. Actually, na-operahan siya. Na-operahan siya At saka talaga. wala kaming sinabi, sir, na 50-50. Kundi tumawag lang ako ng tulong at ipaalam. Hindi ko pa sinabi. Pero totoo na sa hospital talaga yung... Sir, na-operaan na. Hindi, okay. Sir, hindi ko pati sinabi, sir, na pauwiin. Sila ang tumawag sa akin na sinabi na, sige, papayagan namin si Cardenas, ma'am, ha? Tinulungan na namin, binigyan ng pera. Sige, sir, magkaano? Sabi ko, at ipapadala ko yung pera.
Yun ang sir. Kasi yung ATM, alam nila nasa akin. Sir, lahat ng pinag-usapan namin, kasi sir, sa totoo lang ako na sir magsalita. Kasi itong anak ko, sa totoo lang sir, nung tumawag beforehand, pumunta ako kay Sir Kalimag, General Kalimag. Kaya galit sila sa akin. Tinanong ko, sir, required ba sa Marines ngayon ang ATM na wala sa posisyon ng anak ko? Tinanong ko. Sir, ano daw dahilan? Bakit kinukuha? Sino Sir, kumuha ng ATM niya? pinapakuha sa kanya, sir, sa akin. Bago pala siya umuwi noon, pinauwi, sir. Pinapunta pa sila sa landbank, pinabantayan kay Lieutenant Gabin, Lieutenant So nasaan yung ATM mo ngayon? Nasa akin, sir. Nasa akin. Pero gusto nilang kunin. Oo. Sabi ni General Kalimag, sir, bakit? Anong dahilan? Kaya tinawagan sila, doon sila nagalit sa amin na tinawagan na bakit nyo kinukuha yung ATM na tinignan pang ni General Kalimag. What for nakukunin nyo kasi hindi pa naman mag-i-expire. Tama. Karapatan nung bata na kung kanino niya ibibigay kasi siya nagsusweldo. Correct. Ngayon, sir, nagalit sila. Sinabi ni General Kalimag sa kanila, pakisuyo lang yung batalyon nyo na nagmamanhold kayo dyan, ha? Bakit yung ATM ng bata na rin-required nyo? Sino po? Sinabi ni General Kalimag yan? Oo. Ngayon, sir, tuwing pupunta kami kay General Kalimag, nagagalit sila. Pero totoo ito, sir, hindi kami pumupunta General Kalimag para susumbong. Humihingi kami, sir, ng advice kung sino yung lalapitan namin sa Marines para lang may ayos ng anak ko. Isa pa, sir, ha? Ang totoo lang nito, sir, ha? Lahat ng ebidensya tungkol sa ATM, text nila, tawag nila sa akin. Kinausap ako ni Captain Elefani, sir. Kausap niya ako mismo na kailangan daw sa anak ko yung ATM dahil siya daw yung nagtatrabaho. Kaya, sir, nakarecord lahat, nasa cellphone ko. Sinabihan ko siya, bakit rine-record mo yung anak ko nasa posisyon niya samantalang ako yung ina. So meron ka mga ebidensya na Meron, magpapatunay sir, nakarecord na nire-request niya yung ATM? Yes. Okay. Personal, So, sir. Captain, kumpleto na ebidensya Nandito lahat. na nire-request mo yung ATM? Andito, sir, yung mga text. Captain. Pakinggan niya ako, sir. Sinasabi ko na kunin niya yung ATM. Bukang bibig yun, sir. Kunin mo yung ATM mo para makabili ka ng sabon mo, makabili ka ng toothpaste mo, makabili ka ng pangailangan mo dito kasi wala nga pera yung bata, sir. Okay, sige, mamaya ng Yun ATM. po yung Sir, mamaya ng intention ATM. ko. Sir, granting na siya po ay nagsinungaling. Halimbawa na lang, sir, for the sake of argument, na siya nagsinungaling, na hindi naman pala 50-50, pero yung kanyang tatay pala inaoperahan at hindi 50-50, so nagsinungaling siya. Granting. Pero enough reason ba yun, sir, na para siya bugbugin? Ganun ho ba yung parusa sa Philippine Marines na bugbugin hanggang sa talaga magkapasa-pasa yung kanyang buong katawan? Kasi, sir, ito pong hawak-hawak naming litrato ngayon dito, grabe, sir, bugbog sarado talaga, sir. Yung likod, puwet, binti, pati dibdib, bugbog sarado talaga, sir. Ganun ho ba yun? Dahilan kapag nagsinungaling? Hindi po, Sir Rafi. Sir, the evidence will speak for itself. Kapag ito, sir, pinakyat po namin ito sa kataas-taasan sa Philippine Marines o sa AFP for that matter o sa Chief of Staff ninyo sa AFP, papakita namin to, sir. Sir, tingnan na natin kung ano maging reaksyon nila. Di ba, sir? Ito, sir, sandali, sir, kausapin ko yung commanding Marine Battalion po niyo, sir, si Lieutenant Colonel Stephen Cabanlet. Lieutenant Cabanlet, magandang hapon po, sir. Lieutenant Colonel, sir. Colonel Stephen? Hello po. Si Rafi Tulfo po, Colonel. Hapon po. Colonel, alam niyo na ho ba itong kaso na kung saan ay binugbog sarado ni Captain Elefani, ito pong si Private First Class Alcadenas? Actually po, may investigation na po kami patungkol dyan sa kaso na yan. Okay. At yung dalawang kaso po ang ginagawa namin po dyan. Yes, sir. Investigation patungkol doon sa alleged manhandling doon sa kay Private Stanley Cardenas. Opo. At saka yung sa misconduct ni Private Stanley Cardenas. Okay. So bilang commanding officer, responsibilidad ko to seek what is truth kasi kapag-alaman ko na yung si Private Cardenas, nung nag-report yan dito sa aming batalyon, ay mayroon na siyang mga background patungkol dyan sa mga kasinungalingan niya kahit sa training pa. Okay. So, nung time na wala, po ako, nasa Manila po yata ako noon, Opo.
Kasi ang guidance ko sa mga company commanders pag mga private, hindi sila i-allow na lumabas pag walang approval sa akin. Opo. Kasi bagong report lang po yan si Private Stanley Cardenas. Yes, sir. So nang dahil nagkaroon po yung sinasabi niyang nanay-nanay niya na sa katuunan na pag-alaman namin ay kanya palang sugar mommy. Yun po ang lumapit sa liaison namin daw na nagsabi na ang tatay daw niya ay serious na nasa hospital. Sandra po, sir, can I interrupt? Ma'am, anong pangalan niyo po, ma'am? Bailey, sir. Kaano niyo po itong si Private First Anak Class? ko, sir. Andito lahat ang marriage contract. Hindi, anak, I mean biological mother ho kayo? Yes, sir. Biological mother? So, Colonel, bakit niyo po sinabing sugar mommy niya ito? Sir, pwede Yun ako po. magsalita. Ang ganito po yun. Sir, yung biological mother po ito, sir. namin, May patunay ro siya na siya ho ay biological mother. So, bakit niyo po tinawag na sugar mommy? Yun po ang napag-alaman namin doon dahil ang mga witness na nagsasabi doon sa hospital kung saan na-admit si Private Cardenas, nagtatawagan sila ng mahal. Sabi, bakit magtatawagan ng mahal ang anak at saka nanay? Tapos, yung doon din sa kahit TB ang sakit nung diagnosis ng doktor, pumipili po siya makitabi doon sa higaan ng private. Okay. At amin din pong sinuri ang kanilang ang Facebook. Opo. Ang lahat halos naka-post doon ay nagbibigay ng something meaning na sila ay hindi anak at saka inay ang kanilang relationship. Okay, sandali po, sir, para maging fair naman dito kay Belly po ang pangalan nyo. Hindi raw kayo biological mother at magkasintahan daw kayo nitong si PFC? Yan nga, sir, ang isa rin na nung nakita nila yung picture nung bata, sa picture ko, sir. Kasi mahal daw ang tawagan nyo. Wala kami, sir, pinag-uusapan naman. Ang totoo lang, Pero ma'am, meron kayong patunay birth certificate na kayo ho ay mag-ina? Oo, sir. Ang totoo yan. Hindi, yun lang, sagutin nyo lang po, ma'am. Opo, sir, may meron. papatunay yan. May Sir, papakita pwede nyo. kong explain, sir. May papakita nyo. May papakita ko, sir, kasi lumaki ito sa magulang ko. Sa totoo lang, sir. So talagang mag-ina kayo? Oo, sir, meron. So Colonel, magnanay daw sila at magpapakita si nanay ng birth certificate na anak niya talaga ito. So bakit ho natin Yun po. pagbintangan? Actually, yun po ang hinihingi namin sa kanya. Ngayon, ang ipinakita lang sa kanila, sa amin, ay yung sinasabi niyang dependence ID na pwede kasi pong madaling kumuha noon. So Colonel, kung halimbawa makapag-produce itong si Belly Cardenas, dahil magkapareho silang apelyido, ng mga dokumento na magpapatunay na biological mother siya, then the Philippine Marines owes her an apology kasi po masama itong aligasyon na sila ay magkasintahan na when in fact sila po ay mag-ina. Yun po yung yun pa po ang nasa investigasyon. Sandali po, Sara, pagsalita natin si nanay. Nanay, magsalita kayo. Sir, ito na lang ang... Hindi, sir, shortcut, ma'am. Doon tayo sa issue. Kasi pangit ito, ma'am, inakusa na magkasintahan kayo na mag-ina kayo. So, anong gusto mo masabi? Pwede pa, Sir Kako, ilantad nyo na. Kaya noong tinatanong nila, sir, na nagdududa sila nung pumunta ko kasi sa Hulo, sir, na tinanggalan nila ng cellphone na yung anak ko na nagpapasaklolo, na nangyari na yung nangyari na kinakatakutan ko, na halos hindi ko naabutan, sir. Nagalit yan sa akin, ano daw karapatan ko pupunta doon, at kung bakit daw na nakikialam ako sa parte ng bata. Sir, sabi ko, hindi ako makikialam, sir, kung hindi ko nakita na may pinsala na yung anak ko. Teka muna. Ma'am, ang gusto kong patunayan mo na kasi mas seryoso po ito yung mga allegation. Yung mga sinasabi mo, yung mga anak mo na may sakit. Hindi ho yan. Sir. Alam mo itong inakusan sa'yo? Yes, na sir, may talaga. relasyon ka sa anak mo. Oo nga. So you have to prove na mali sila. Sir. Oo. Sir, Teka muna, ang sinasabi kasi sa Facebook, na magkatabi kayo palagi at nagtatawagan kay Mahal? Saan kami daw, sir, nagkakatabi? Yun ang tanong Okay. Nagtatawagan daw kayo ng Mahal? Sir, ng anak kami? mo?
Hindi sir, never nagkakatao. Ang tawag ko dyan sa mga bata kahit ito sir ha, love kung hindi tan o kundi joy love yung mga bata Okay. sir. Wala kaming Natural. mahal na mahal sir kundi meron mababanggit minsan love, ganun mga ganyan sa Facebook sir. Wala kaming mahal. So Captain, Wala. kapag halimbawa Captain, Colonel, nakapagpakita siya ng dokumento, birth certificate na anak niya nga ito, kailangan po siguro ang Philippine Marines mag-sorry po kay nanay at saka dito kay private first class kasi po napakaseryosong aligasyon, malisyoso pong aligasyon. Ito Opo, pong actually, ipinapato sa kanya. naman po dahil dito po nung kausap ko nga po, yan, si nanay, sinasabi ang nanay siya, actually maganda po yung usapan namin. Dahil sabi ko nga sa kanya, bilang commander, ako po yung tatay nung kanyang anak dito. Dahil ako po ay talagang namahalaga sa lahat ng sundalo ko. Sorry, bago tayo maubos ng oras. Kapag nakapagpakita po siya ng dokumento na talaga sila po ay mag-ina at talaga naman sir, natural lang magtawagan sila ng love. Dahil po, bakit po ko po pinipoint out po yun? Opo. Dahil hindi po itine-turn over nung nanay sa amin ang kanyang anak, na kahit sinabi ko na ako na mahalaga, bibigyan ko ng mga sanctions yung mga officers ko at mga sundalo ko. At ipapadala ko siya sa ospital at papagalingin ko, ako ang mag-custody. At kanyang gusto, ipipilit niya kung anong gusto niya mangyari. Eh di, syempre, sir, kung mamasboy itong bata, ano magagawa natin kung mamasboy ito? So, hindi porket gusto niyang alagaan itong anak niya, may relasyon na sila, sir? Opo, nagsundalo na po yon. So, I take the responsibility. Sinabi ko po sa kanya po yon na bibigyan ko po ng sanction kung sino yung nanggulpi, kung mayroong nanggulpi man, kung sinong pumalo, kung may pumalo man. Pagpagamot ko yung anak niya, at dadaling ko mismo siya yung maging kasama ko Sandali po, Colonel. Colonel Pablo Lorenzo, Senior Military Assistant to the SND, Secretary of National Defense. Magandang hapon po, Colonel Lorenzo. Okay. Tawagan ulit yung SND. Tawagan nyo nga yung AFP. Pwede ba namin tawagan natin yung AFP Chief of Staff? Colonel, pwede kong iakyat to sa kataas-taasan sa Malacanang. Trust me. Kung kinakailangan. Kasi, Colonel, hindi maganda itong bata na bugbog sarado na nga, tapos ngayon pagbibintangan dahil itong mananay nagmamalasakit, pagbibintangan na sila may relasyon dalawa at sugar mommy niya itong nanay niya. Sir, napakasakit yun, sir. Opo. Wala na. Opo, pati yung picture niya, pati Facebook niya, gagawa niyo pong mali siya. Sir, baka sir, pag nakarating ito sa kataas-taasan, baka pati kayo, sir, damay rito. Pati kayo, sir, masasanction, pati kayo, sir, mapaparusahan. Colonel. Opo. Kaya sir, kung ako sa inyo, sir, may ano po kami na na investigation patungkol po sa mga ginawa ng mga bata at ito po ay amin na pong isasubmit po sa higher headquarters po. No, sir. Pangit, sir. Bakit mo imbestigahan yung bata? Ba't hindi mo imbestigahan yung mga nambugbog sa kanya, sir? Teka muna, nambabaliktad kayo, Colonel. Sabi ko po, dalawa po yung investigation po. Hindi, sir, for the meantime, mag-focus muna kayo doon sa pambubugbog sa bata, sir. Pangit, sir, imbestigahan nyo ng bugbog, pero at the same time, sir, sandali lang. Mayroon na po kaming investigation doon sa pambubugbog po. Doon sa grupo ni Captain Elefane. Okay. Bali, sabi ko po, dalawa po yung Hindi, sir. At the same time, sir, at the same time, paimbestigahan nyo rin kung sino yung nagpapakalat ng karelasyon nitong nanay, yung kanyang anak, sir. Dalawa dapat, sir. Sir, pangit, sir, iniimbestigahan nyo itong nabugbog dahil parang kumbaga binabalikan nyo, sir. Hindi maganda, Colonel. Hindi po, isama po namin yun. Kasama na rin po yun sa mga investigasyon. At ibinibigay na po namin doon sa nag-investigate para po malaman po ang katotohanan. Okay. Sir, excuse me. Amin din itong ipaalam kahit kung magbigay kami ng copy po sa inyo patungkol doon sa resulta ng investigasyon, amin po itong ibibigay through our headquarters. Okay, pero Colonel, ang gusto ko, Colonel, para makaintindihan tayo, number one, okay, good, iniimbestigahan niyo po yung pambubugbog dito kay Private First Class Cardenas. Number two, ang gusto ko po, sir, imbestigahan din ito mga nagpapakalat ng mga malisyoso, mga balita, mga malisyosong mga chismis. Kayo pa man din, sir, ay mga Marines.
na Yes po, pinapakalat opo. na itong dalawang mag-ina ay may nagkakaroon ng relasyon. Pangit yan, sir. Yes po, tama po yun. Kaya yun din po isa sa pinapa-find out na po ngayon para talagang malaman kung ano po yung So katotohanan. sir, kasi kanino nagmula yung chismis na ito mag-ina ay may relasyon? Kasama po yun doon sa ng mga investigasyon. Kaya ano Kasi po, yung sa batch ang niya sa po na si investigation Private po, Kahilo mo, may screenshot ay po ako ng nahagip na po lahat ng yung pag-uusap po pagsimula nila. noong pagsabi nga na may serious yung tatay niya, while in fact wala namang serious na nasa ospital. Oo nga, sir. Sa sinungalingan na in-establish namin. Okay, kaya nga sir, granting nga, sabi ko nga, granting nga sir na nagsinungaling siya na hindi serious yung kanyang tatay, pero nasa ospital lang pala. Hindi po sapat na dahilan yun para siya po'y bugbugin. Meron pong proseso dyan na sinusunod kayo sa Philippine Marines. Pwede po yung siya may suspindi o siya may court martial, whatever. Pero sir, hindi binubugbog, sir. Number 2, sir, hindi yun. po sir Hindi rin po maging dahilan namin yun tinotolerate, sir. para sir magpakalat ng chismis na itong mag-ina ay may relasyon. Napakasakit niyan, sir. Opo, sir. Kasama yun, iniimbestigahan po namin, sir. Kaya yun po yung doon, dahil lahat po yun nag-ugat sa isang kasinungalingan lang na ini-establish namin po yung kredibilidad nung nagsabi na may sakit yung nanay at tatay niya. Sir, you're listening but you're not hearing me. Sir, ang ginagawa nyo, sir, ginagantihan nyo siya palibhasay. Meron siyang ikinakaso sa Philippine Marines. Hindi naman talaga sa Philippine Marines, kung hindi sa mga opisyal niya. So, sir, parang kinakanlong nyo yung mga kasalanan ng inyong mga opisyal. 13 na tao po Ay, yung hindi po, sir. May... Sir, bago nyo po imbestigahan yung kasinungalingan niya, sir. investigation. Bago nyo imbestigahan yung kasinungalingan niya, umpisahan nyo po muna yung pambubugbog, number 1. And then number 2, sir, yung pagpapakalat ng mga balita na itong si PFC ay karelasyon niya yung kanyang nanay at pinapakialaman yung kanyang mga Facebook at yung kung ano-ano pa. Sir. Yes, sir. Actually, iniimbestigahan na po yung pangbubugbog at mayroon na pong kaukulang pataw para po doon sa mga... Sir, ano mararamdaman mo, sir, kung kakalat din ng chismis na yung nanay mo at ikaw ay may relasyon? Ano mararamdaman mo? Ano kaya, sir, ano kaya, sir, kung kakalat po sa social media, kakalat po sa mga kaibigan mo na ikaw at nanay mo ay magkarelasyon? Ano mararamdaman mo? Sige nga. Siyempre, hindi maganda pakinggan yon. Exactly. Pero pag malaman ng katotohanan, walang kung ang katotohanan ay ilitaw. So what you're saying is ang katotohanan, may relasyon pa rin silang dalawa? You still believing na may relasyon itong mag-inang ito? Ay, wala po. Kaya nga po, inaano po namin, dahil yun po ang lumabas, kasama din po doon sa initial na findings, doon sa kasi doon po lahat nag-ugat ang naging problema po, sir. Sir, ang naging problema, sir, ang ugat ng problema, sir, yung pambubugbog. Yung nambubog yung sundalo dahil po doon sa mayroong deception po na ginawa. Sir, kung siya po'y nagsinungaling, sana, sir, ang parusa hindi po bugbog. Okay. Opo, actually hindi po bugbog. Kaya nga po Hindi, sir, ang sinasabi mo kasi may nag-ugat. mga sundalo Sir, po. ang pinagtatakpan mo sa mga tao mo, ang sinasabi mo, ang pinaka-ugat ng problema ay kasi siya nagsinungaling. Kasi kung hindi siya nagsinungaling, hindi siya nabugbog. Pangit yun, sir. Sir, kung siya po'y nagsinungaling, meron pong kakibat na parusa diyan at hindi dapat siya binubugbog. Yun ang point ko. Opo, At tama. hindi dapat siya Okay po, ginagawa tama po yun. hindi dapat siya ginagawa ng chismis na karelasyon niyang nanay niya, sir. Opo, tama po yun. Kaya nga po, binanggit ko lang yun dahil sabi ko nga po sa investigasyon, may kaukulang investigasyon na at resulta Sige, sir. doon sa pambubugbog. Sige, sir. Do your investigation. Kami rin, sir, will conduct our investigation. At kami rin, sir, iaakit namin to sa kataas-taasan and we'll make sure na talaga maparusahan dapat maparusahan sa kagaguhang nangyayari dito kay po yun, PFC. sir. Yes, sir. Kasi, sir, hindi po talaga maganda na nabugbog na nga itong bata tapos ngayon pagbibintangan pa na may relasyon siya sa nanay niya. Fuck. Ang Kasi sakit yan, sir, Inawol pa kasi ako, sir. nung nasa ospital po kami, sir, hindi pa po siya pinailan po siya ng pinapapirma po siya ng independency discharge ni Major Arabe po.
Okay, tamo. Doon sa, hinaras po kami sa ospital, sir. Kinulong kami, sir, sa isang kwarto sa hulog. Sige, ano? Hindi kami, sir, palabasin. Ano ang salita ni Captain Arabi sa akin? Gaano ka, ay Elepane, gaano ka granted ito na hindi lalabas? 3 araw, ma'am, sir, kami kinakausap. Sabihin niya, Bago sabihin kami mong dinala sa totoo kung ospital. mailabas ito. Halos hindi kami ilabas. Hindi, ang sinasabi ng CEO na yan, sir, sinungaling. Hindi dapat naging batalyon commander. Bakit, sir, kinausap ba ko ng ganyan? Naririnig mo ngayon, ikaw batalyon commander. Ikaw rapat irespeto ko, pero hindi, asawa rin ako ng opisyal ng ilang taon. Hindi ako nagpakilala sa inyo, asawa rin ako ng sundalo, asawa rin ako ng opisyal. Never na ginamit ko yon dahil yung kakayan ko lang sa anak ko, yung bilang isang ina, sir, ang inoobligan ko. Hindi ko pinakialaman yung anak ko kung hindi ko nakita na may pinsala na sa puder nyo. Bakit hindi ko kukunin? Hintayin ko na patayin nyo. Anong sinabi nyo sa akin? Wala kang karapatan dito. Itinako nyo yung anak ko. Alas 5 dumating ako ng hulo. 2 kami lang ng anak ko. Alas 8 kung hindi ko pa hanapin yung anak ko, hindi nyo ipakita. Nagharap tayo, sir. Anong sinabi mo? Sabi mo, hindi naman serious yan. Sinabi mo, Okay, sir, tapos ganito sabihin mo, gawin natin. ipa-hospital. Sandali, news break muna tayo. Sir, Colonel, tatawagan muna namin yung AFP Chief of Staff. Subukan po namin. Malacanang, susubukan po namin tawagan yung kataas-taasang Colonel. Tinatapan nila talaga, News break muna sir. tayo. Okay. Hindi, kasi tawagan po namin ang inyong AFP Chief of Staff. Ngayon po, sir, tinatawagan na po namin si General Carlito Galvez Jr. Okay? Para magkaalamanan, sir, talaga. Okay, Colonel? Sige. Okay, magbabalik po kami.